Galatians chapter 5 and Proverbs 28. Isa nyo pong kamay, ipit nyo lang po sa Proverbs 28 and we will read a passage there after we read there in Galatians 5. Diyan na po kayo? Okay, Galatians chapter 5, babasahin po natin verses 17 to 21. Verses 17 to 21. Then, pagdating natin ng Proverbs 28, mamaya, bibigay ko yung passage. Nandiyan na po kayo sa chapter 5 ng Galatians? If you're there, babasahin po natin ng salitan and I hope basahin natin ng mabagal lang po. Huwag natin bibilisan. Okay? Ako muna po babasa ng verse 17 and you will read verse 18 at salitan po. Hanggang verse 21, tayo po ay sabay-sabay. Verse 17, Galatians chapter 5, the Bible says, "For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would." Now, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, suspicions, heresies. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. Envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Proverbs chapter 28, Proverbs chapter 28, verse 13. Proverbs chapter 28, verse number 13. Proverbs chapter 28, verse number 13. Ready, read. "He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy." May God be blessed sa pan-reading of His holy word. Tayo po ay sumandali sa panalangin. Ama namin Diyos, dakila salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa aming lahat upang makapanambahan, upang makapagtipon, O Diyos, kasama ng ibang mga kapatiran, mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Salamat at meron po kaming ganitong simbahan na kung saan pwede po kaming magtitipon at ang salita niyo po ay may papangaral. Lord, help us to understand your word and convict our hearts of sin. Thank you, Lord, for your precious words. And your word, hindi lamang po ito something na binabasa namin as devotional, but it is actually your words as you intended to give to your people. Lord, you know your preacher today. You know my faults, my sins before thee. And I pray, dear Lord, that you use this instrument sa pamamagitan, O Diyos, ng iyo rin paglilinis sa akin ng iyong banal salita. Panginoon, wala po ako may tatago sa inyong paningin. Wala po ako may tatago sa inyo po, O Diyos. And help us, dear Lord, to be transparent before our God. That even though these men or these people right here doesn't know our sins, kami po mismo sa aming mga sarili, but Thou, O God in heaven, knoweth our hearts and knoweth our minds. Help us to know Thy ways, Thy truth. Ikaw po ang maitaas, maluwalhati, and ultimately be glorified, the Lord Jesus Christ. Amen. And amen. Tayo po ay makakaupo. Doon po tayo nagsimula dahil doon ko po tatapusin yung ating pong preaching ngayon. So, it's maaaring binasa ko lang yun, pero yun ang para sa huli. Okay. Now, to start, mga kaibigan, mga kapatid, let me ask you a question. Para iligtas tayo ng Panginoong Jesus, ano ang Kanyang ginawa? Anong ginawa ni Jesus Christ in order for Him to save men or save mankind? Para maligtas, para magbigay ng kaligtasan sa kahit sino man, nasasampalataya, ano po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? What did Jesus did in order for Him to save us? Ano ang Kanyang ginawa para tayo po ay Kanya pong iligtas? And the answer to that question should be obvious, mga kapatid.
weeks and months and even years, we are teaching about the gospel. Tama po ba? And the gospel is the good news about the Lord Jesus Christ kung paanong siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y nilibingan sa ikatlong araw na buhay na magmuli. And on that gospel, it is obvious kung paano niya tayo niligtas. And that is by dealing with sin. Jesus Christ saves our soul by dealing with sin. Ibig sabihin, hindi pwedeng niligtas tayo ng Panginoong Yesus at wala siyang ginawa tungkol sa kasalanan. He did something with sin. At ano pong ginawa ng Panginoong Yesus sa kasalanan? He died for our sins. So yung kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, is not a light thing in the eyes of God. When we talk about sin, it is so, ito ay kinamumuhian sa diyan ng Diyos that even though He loves man and He wants to save man, He needs to deal with sin in order to save man. Kailangan ay may gawin ang Diyos muna doon sa kasalanan bago niya maligtas yung pinakamamahal niyang tao na kanyang nilikha. In order for Christ to save men, He needs to die for the sins of men. In order for Christ to save your soul, He needs to deal with the sin of your soul. At ang kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, is so serious na hindi po pwede na hindi dapat ang kasalanan tinatawanan. Sin must be dealt with, and Jesus Christ dealt with sin on that cross of Calvary. Ang Panginoong Yesus ay namatay doon sa krus sa Kalbaryo. He died because of your sin and my sin. Si Kristo ay namatay because of my sin and your sin. Kaya namatay si Kristo sa krus dahil sa kasalanan natin. Amen. At papaano masasave ang isang tao? Kailangan umamin muna siya na siya ay makasalanan. Because Jesus Christ is saving those who are sinners. At kung hindi tayo makasalanan, He will not save you. Bakit? Christ needs a sinner because He died for our sins. So kung hindi tayo aamin na tayo makasalanan, He cannot save our soul. And I premise that this message with that, mga kaibigan, mga kapatid, to say that in order for God to work in our lives, or even yung pag-uusapan natin about a living sacrifice, then sin must be dealt with in our lives. Na kailangan ang kasalanan ay aminin mo na ikaw ay isang makasalanan, even though ligtas tayo, tama? We're saved. Sa mga ligtas, I'm speaking to the saved people. If you are saved, if there is still sin in our lives, kailangan aminin natin yan sa Diyos in order for the Word of God to cleanse us para magamit tayo as a vessel for the glory of God. If sin will not be dealt with, kung hindi tayo aamin sa ating kasalanan, kung ating, kumbaga parang lilihis ka doon sa sinasabi ng salita ng Diyos sa tungkol sa kasalanan, hindi tayo matutulungan ng Panginoon. Sin must be named at kailangan pangalanan ng kasalanan kung ano ang tawag ng Diyos sa kasalanan. Binasa natin sa Galatians 5, there's a list of sins or works of the flesh. Dito po, mga kaibigan, mga kapatid. And this is not a beautiful sin and it is not a beautiful list. It is a wicked list. Pero kung meron sa atin dito that is involved dito sa mga bagay na ito, then better take the advice of Proverbs 28. Confess that sin before the Lord and forsake that sin before the Lord. Okay? So, alam natin that we're still living in a world of sin, but ang gusto ng Diyos, hindi lamang iligtas ang kaluluwa ng tao, but God wants men to be used for His glory. Yun yung gusto niyang at hindi tayo magagamit unless we are clean. Okay? Unless the vessel ay malinis, hindi po tayo magagamit ng isang banal na Diyos. So for the past weeks, moving on, we learned the form of doctrine found in Romans chapter 6. That's the knowing part. However, the reckoning and yielding part involves not just the mind and heart, but the body. Living by faith does not stop with knowing the Word of God, but believing it enough to obey it. What's the point? Okay? Tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, di po ba? Hindi dapat natatapos tayo sa pag-aaral lang ng salita ng Diyos. Let us be doers of the Word and not hearers only.
It is the will of God that when we learn the truth of God's Word, na tayo po mga kaibigan, mga kapatid, ay sasang-ayon at mamumuhay ng naayon sa salita ng Diyos. Okay? Hindi gusto ng Diyos na tayo po ay mag-aral lang ng Biblia at mapuno ang ating mga kokote ng salita ng Diyos at wala tayong gagawin tungkol doon. God wants His people to be fed with the Word of God and to exercise thyself unto godliness. Kahit sa tunay na buhay, pagkain lang tayo ng kain, ano mangyayari? At wala tayong exercise. Tama? At yun yung mangyayari. Mga kapatid, kapag kain lang tayo ng kain na salita ng Diyos, but we are not exercising ourselves unto godliness, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Ephesians chapter 4, turn to Ephesians chapter 4, and I'll show you a very practical aspect of the doctrine. Kung pag-aaralan mo doktrina, pupunta ka sa Ephesians, napakalalim po nito. Napakarami ka matututunan, napakarami ka mga bagay na pwede mong pag-aaralan about the body of Christ. But let us look on Ephesians chapter number 4, and I'll show you a very practical aspect of these doctrines about the body of Christ. Ephesians chapter 4, ang sabi niya in verse number 11, and He gave some apostles. Meron pa ba niyan ngayon? Meron nagkiklaim. But even though nag-claim sila, hindi ibig sabihin totoo yung apostol hanggang sa panahon natin ngayon. And some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. But look at the reason why they are given. In verse number 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Doon pala may kita natin sa verse number 12, the practical aspect of the body of Christ. So hindi gusto ng Panginoon na maglagay lang ng mga tao into the body of Christ at mag-stay doon ng wala lang. God wanted to save men for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, para magpatuloy yung gawain ng Panginoon, and for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano ang rason kung bakit kailangan yung knowledge natin of the Son of God ay nandoon? That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men in cunning craftiness, whereby they lie in wait to what? Deceive. Kung tayo hindi naniniwala that there is a deception going on in the world about the doctrines of the Bible, we are so blind. Because the Bible tells us that there is deception. Meron pong pandarayang nangyayari, whereby they lie in wait to deceive. Verse 15, tutuloy ko po. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Verse 16, tignan natin. From whom the whole body, buong katawan, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part. And I believe some of us, hindi na naiintindihan kung ano yung binabasa natin. And that's okay, mga kaibigan, that's Bible study. Kung alam mo na ang lahat ng aaralin, di mo na kailangan mag-aral ng Bible. Pero kung hindi mo naiintindihan ito, then praise God. There is something to learn from the Word of God. At ang sabi ng salita ng Diyos, there is this thing every joint. And you know, kung part ka ng body of Christ, you are a joint. Each of us needs one another. Bawat isa sa atin, kailangan natin yung bawat isa, mga kaibigan, mga kapatid. And there is a supply for every joint. Hindi mo man napapansin yung mga joint mo everyday, but it contributes kung anong ginagawa mo. Maghuhugas ka, nagko-contribute lahat ng joints mo doon. What if kung yung joint mo nag-decide one day dito sa isa mong kamay na wag na siyang gumalaw? Paano ka? Paano kaya? Wag na lang siyang gumalaw. Wag na lang mag-contribute yung joint mo, ayaw niya na lang mag-bend. Imagine yung kung ganun po, mga kaibigan, mga kapatid. But in the body of Christ, there is this supply that comes from every joint. Meaning to say, kung ligtas tayo, mga kaibigan, mga kapatid, by the grace of God, by the gospel, kung tayo ay ligtas, you are a joint and you have a supply. And that supply, wag mo sasarilinin. That supply must be given and must be used for the glory of God sa iba ring mga kapatid.
Paano sarilinin yung supply na yun? E di, huwag ka maglingkod sa Panginoon. E di, wag mo ipamahagi yung gift mo. At sasarilinin mo yung supply. But working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in life. In love. Dito binigay po sa atin a specific purpose of spiritual leaders. Napansin natin in verse number 11, may certain list na binigay niya, merong ibinigay apostle, merong ibinigay mga propeta, may binigay mga evangelist, may binigay mga pastor at mga guro. At merong specific purpose for them, at yun yung nabasa natin all throughout 11 to 16. Though, yun yung rason bakit ibinigay yung mga tao na yun. Why? Para ma-perfect ang saints, para sa work ng ministry, para mapagtibay ang katawan ni Kristo. Alright? Nakita po natin yon. That's the purpose why we have pastors. That's the purpose why we have teachers. That's the purpose why we have evangelists, mga kaibigan, mga kapatid. And that is that purpose. Para din tayo in verse number 14, hindi tayo tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness. Now, verse 7 of this chapter, tataas tayo, verse 7 from chapter 4 ng Ephesians. Nandyan kayo sa same chapter, tama po ba? Anong sabi? Ini-reveal that unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Ibig sabihin from verse number 7, ang pinag-uusapan ay gift. Okay? Gift yon. Now, pagdating mo dito ng 11, and He gave. You have verse 7 talking about gift. You have verse 11 talking about gave. Meaning to say, yung verse 11 ay gifts. You realize that? Could you see that? Pwede ba nating makita yon? That in verse number 7, ang pinag-uusapan ay regalo at nireregaluhan ng bawat isa ni Kristo. Verse 11, at nagbigay si Kristo ng. So we are talking about gifts in the body of Christ. At ibinigay po yung mga iyon for the purposes in verses 11 to 16, binasa po natin, para po ang katawan ni Kristo o mga miyembro ng katawan ni Kristo ay mapagtitibay sa pananampalataya. Ay lalago sa pananampalataya. Hindi layunin ng Diyos na iligtas ang mga tao at pabayaan sila. Hindi layunin ng Diyos na iligtas ang mga tao at pagkatapos noon, bahala ka na sa buhay mo. Ang gusto mangyari ng Panginoon ay iligtas ang mga tao at bigyan sila ng tao na kung saan mag-guide sa kanila pagdating sa pananampalataya. Para sila ay matuturuan, para sila ay lalago, para mas makikilala nila the Son of God in verse number 13, the knowledge of the Son of God. And it is the same man who wrote that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. That is the Apostle Paul. So verse 7 of this chapter reveals na merong mga man gifts to the body of Christ, the church. Now, in the context of the local church, nagbigay po si Kristo ng mga tao, mga gifts, mga kaibigan, mga kapatid, para meron tayong maa-achieve. Para hindi tayo suntok sa buwan when it comes to serving our Lord. Merong specific end at merong specific goal ang Diyos kung bakit tayo nandito sa church na ito. Do you believe na merong purpose ang Diyos kung bakit tayo nasa church? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. And when you are perfecting something, ano yung piniperfect? Yung saints. In order for that to happen, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, para mangyari yung perfection or perfecting of the saints na sinasabi ng verse number 12, in order for that to happen, kailangan may doktrina, kailangan may correction, kailangan may reproof, kailangan may instruction in righteousness. Nakasunod po ba? Doctrine, correction, reproof, instruction in righteousness.
Okay? And mga kapatid, because of our rebellious spirit and rebellious heart or upbringing, bawat isa sa atin may rebellious heart. I believe so. No? Because tayong lahat, in some point or one point or other points, nakaka-disobey tayo sa Diyos. And that is rebellion, mga kapatid. So because of that, kung flesh tayo magtitiwala at aasa, kung sa laman tayo magtitiwala at aasa, hindi ka makakasunod sa kagustuhan ng Diyos. Dahil itatama ka. Dahil sasawatain ka, sasabihin sa iyo kung anong mali mo. Sasabihin sa iyo kung anong dapat mong baguhin. Sasabihin sa iyo yung mga bagay na dapat alisin sa buhay mo. Sino matutuwa? Kung sa ating laman tayo ay magbabase, hindi ka matutuwa. Why? Because you want it your way. Because I want it my way. Because this is my life. Sino ka para sabihin yun sa akin? Sabihin sa iyo ng Panginoon, ako nga lang naman ang iyong tagapagligtas. Ako nga lang naman ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Ako nga lang naman ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Ako nga lang naman nagsasabi sa iyo na dapat ito yung gawin mo. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang pakikitungo sa atin ay hindi po marahas. If that is a term. Okay? Ang pakikitungo ng Diyos is gentle among His children. God knows kung gaano tayo kamasuwayin, pero alam niya kung paano ka i-deal even on our stubbornness. Alam ng Diyos kung paano tayo i-deal even though tayo ay sobrang disobedient sa Kanya, hindi tayo sumusunod, wala tayong pakialam sa kalooban ng Diyos, and yet the Lord, the gracious Lord, knows how to be like a nurse that is gentle sa Kanyang pasyente. And that is our Lord. But remember, kung tayo ay gagamutin, kung tayo may sakit at tayo ay gagamutin, hindi lahat ng pamamaraan ay walang sakit. There is pain. Okay? There is pain involved if we are to be better. So if we are shallow or lousy, yung ating approach pagdating po sa local church, we might be that kind. Dahil yung culture ay in-infiltrate ang ating minds na ginagawa natin yung mga bagay mindlessly out of habit or popular opinion. Ano ibig sabihin mo doon, preacher? The culture, dahil dito tayo lumaki, dito tayo nabuhay, dito tayo nandoon tayo sa kultura, mga kaibigan, ng Pilipinas o kung nasa saan po tayo, tinanggap na lang natin yung mga bagay dahil yun yung normal sa society. Yun yung common sa society. Yun yung palagi natin nakikita sa labas, yun yung ginagawa ng iba, kaya ginagawa na rin natin. So, biblical principles are not common knowledge, at kukunti lang ang nagsumubok na maging seryoso tungkol sa kung anong sinasabi ng Biblia. To most people, okay, they could just go as far as their denomination is teaching. Kapag sumobra ka na sa kung anong tinuturo ng simbahan nila, hindi na nila matanggap yon. Bakit? Hanggang doon lang sila sa kung anong tinuro sa kanila. Personal conviction by personal Bible study and prayer is more of an exception than the rule. So yung tao na kung saan magbabasa siya ng Biblia, aaralin niya, pag-aaralan niya, isisik niya yung kalooban ng Diyos, madalang po ang ganun. Kokonti po yung ganun. Na talagang sila yung magbabasa ng Bible at sila yung mag-aaral at silang magpa-find out in themselves na nagpapalid sila sa Holy Ghost. What is your will, O God? Because most of the time, ang gusto nating mangyari, ito yung will ko, Lord, pakisang-ayunan mo lang yung kalooban ko. This is my will. This is what I want. This is my desire. Lord, please, pakisang-ayunan niyo po kung ano yung kagustuhan ko. And that is man, because man is a fallen creature. Meron tayong fallen nature because of sin. But don't lose hope, kaya tayo may salita ng Diyos. Kasi kailangan tayo po ay maituwid, kailangan tayo po ay saayos, kailangan tayo po ay maibalik sa tamang katatayuan sa harapan ng Diyos, hindi lamang po sa kaligtasan, kundi maging sa atin pong pamumuhay. Kung iniisip natin hindi na dapat tayo baguhin ng Diyos sa ating pamumuhay, nililimitahan natin ang Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon to be conformed to the image of His Son. Romans 8, yung sinasabi ko po para makita natin. Romans chapter number 8.
God's desire for His people is that His people be conformed to Christ. Romans chapter number 8. Romans chapter number 8, conform. Babasahin ko, saan ako mag-start. Okay. 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So, ang gusto mangyari ng Panginoon sa ating mga ligtas, sa ating mga anak ng Diyos, is that not to be conformed to this world, but be conformed to the image of His Son. Okay? Mamaya babasahin ko Romans 12, but mamaya pa yun. So, we could not allow biblical convictions to just be present in our heads, but not in deeds. The practical is the natural outflow of our thoughts. So kung tayo ay negligent, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga ministries and commitments, it's just an evidence or fruit of a mind stayed not on the Lord but on self. Okay. At Mark chapter 4. Turn to Mark chapter 4. And I'll give you a... dito po, makikita natin yung parable of the sower. You are very, very much familiar doon. Kung nandito po kayo sa church, matagal na. You must be aware and familiar with the parable of the sower. In Mark chapter number 4, in verse number 14, ibinigay niya na po dito yung interpretation ng parable. Kasi on verses 3 hanggang verses number 12, diniscuss niya yung parable na yun, pero walang interpretation. Pagbaba mo dito, meron ng interpretation. Verse 14, sabi niya, the sower soweth the word. The sower soweth the word. Tatalon ako on verse number 18. And look at when the word is fallen doon sa puso na thorny, na matinik. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Binigay ng Panginoong Hesus yung interpretation of the parable. And I believe it's the same way even today, na ang word ay inihahasik sa mga puso ng mga tao. Pero there are different kinds of hearts. Tama po ba? Merong heart na mabato, merong heart na matigas. Talagang, hindi talaga pumasok yung verse number 15 kasi sa wayside pumunta. So wala talaga, hindi talaga mag-grow doon. Tinuka lang ng uwak yung salita. Or si Satan, kinuha niya yung word that was sown in their hearts. Meron din namang stony ground in verse number 16. Excited. Nakapakinig ng Bible. Excited. Tinanggap agad. Kaso, verse 17, walang root. Walang tamang pundasyon. So, nagpatuloy ng saglit. Pero pagkatapos, nagkaroon ng problema, ng persecution, for the word's sake. Immediately, they are offended. So sila rin ay nawala. Verse number 18, but these are they which are sown among thorns, such as hear the word. Meron naman mga, okay yung lupa. Ang problema mo, merong mga thorns doon, nakapalibot. Maraming mga tusok-tusok. Ang sinisimbolize ng thorns sa verse number 19 ay cares
of this world, deceitfulness of riches, lust of other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Yun yung sinisimbolize ng thorns. Mga kapatid, marami tayong thorns sa buhay natin. We have a lot of thorns. The Word of God is not growing in us dahil maraming thorns sa ating buhay. We are so busy with the things of this world. We are so busy with the things of this life that we forgot our God every day. Ito yung word, busy. No? We are so busy. Too busy to listen to God's word. We are too busy. I am too busy. We are all busy. The cares of this world, anong sabi doon? Deceitfulness of riches, lust of other things, entering in. Anong ginawa niya sa word? It choked the word. Okay? It choked the word. Anong nangyari po? It becometh unfruitful. Be honest with ourselves. Tama? Kasi wala namang iba tayong magiging honest. Di taman tayo pwede maging honest sa iba, sa ating sarili, hindi tayo honest. Be honest among ourselves. Are we seeing the fruit of God sa ating buhay? Is God being fruitful in us? O wala tayong nakitang fruits? So maybe, in verse number 19, if that is the case, then maybe tayo ay na-entangle with these things. In verse number 19, the cares of this world, the deceitfulness of riches, the lust of other things, it enters us. Masok sa atin. At anong ginawa niya sa salita ng Diyos? It choked the word, that it become unfruitful. Remember, the word of God is spiritual. Tama po ba? This world is physical. Okay? The word is spiritual. This world is physical. Pero dito sa ating passage na binasa, the physical chokes the spiritual. The physical affects the spiritual. The same way around, kahit hindi natin nakikita sa ating dalawang mata, the spiritual affected the physical more than we would like to admit. There is an effect. There is an effect. Kung yung physical nga, naapektuhan yung spiritual eh. Yung cares of this world na physically nararanasan natin, nakikita natin, nararamdaman natin sa paligid, naapektuhan yung salita na naitanim sa puso. Kung yun nga ay nakaapekto sa isang bagay na spiritual, how much more the spiritual affected the physical. In Genesis chapter 1, di na po ako pupunta doon, pero nakita natin how the spiritual, sino yung pinaka-spiritual? Of course, God is a spirit. Ano nangyari? Sinabi niya at nagkaroon, let there be light. And there was light. Let there be fowls in the heaven. Let there be creeping things that creepeth upon the earth. Let there be fishes that, diba, doon sa tubig. Sinabi lang yun ng Panginoon, ha? Sinabi lang ng Panginoon yung bagay na yon. And it come to pass. And the evening and the morning were the first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and the seventh day God rested. Yung creation ng Diyos from a spiritual to the physical. From the eternal to temporal. To the things unseen to the things seen. Anong point mo, preacher? Na ang spiritual, mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating maliitin. It is so powerful that it affects the physical. Now, meron ding negative aspect yon. Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, verse 19.
Basahin ko muna verse 16 for context. Are ye also yet without understanding? Do not ye yet understand that whatsoever entering in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart. So sabi niya, yung mga nanggagaling o yung mga lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at yun yung nagdi-defile sa man. Verse 19, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashen hands defile it not a man. Yung puso natin, when we're talking about this heart na sinabi ng passage on verse number 19, hindi natin nakikita yung puso. Tama? Sino sa inyo nakakita na ng puso? You could see a physical heart na nagpapump ng dugo. But that is not the seat of emotions na tinutukoy na heart ng Bible. At sino lang po ang pwede makakita ng puso? God sees the heart. Okay? God could see the heart. Tayo, may limitation tayo. Hindi natin nakikita yung puso. But God could see the heart. Amen. God could see what's inside of that heart. God knows what's in that heart. And out of that heart, proceed these things. Sa verse number 19, doon daw nanggagaling itong mga bagay na ito. Okay? Out of this heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. So out of that heart, doon nanggagaling yung mga bagay po na ito, mga kapatid. You could not see that heart. But that heart affects yung panlabas. You could not see that heart, pero naapektuhan ng puso na yon yung physical, yung ating katawan. Nakakasunod po ba? Ang principle, ito. Di porket di mo nakikita, walang epekto. Okay? The spiritual affected the physical, nakagaya din ng physical na kaya niya maapektuhan yung spiritual. The spiritual is not a separate reality, but the spiritual, hindi mo lang siya nakikita, but it is real as our reality. Though hindi natin siya nakikita, it doesn't mean na it is not true. You could not see my heart, but its manifestations through the use of my tongue, kung ano lumalabas sa aking dila, ay evident. Even its manifestation physically in this physical world. At ano pa, may verse sa Bible na sinasabi niya na, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Christian, ano yung namumutawi sa ating bibig? Ano yung lumalabas sa ating dila? Ano yung gusto-gusto nating pinag-uusapan? Out of the abundance of this heart, the mouth speaketh. We could not just believe the words in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Punta na po tayo dun because that is where we will go. Mamaya pa pala yun. Sige. So, hindi tayo pwedeng paniwalaan. Naniwala ako dyan. Romans 12, 1 and 2. And yet, manatili tayong hindi na bago. That we will remain unmoved or unchanged. The very essence of believing yung Romans 12, 1 and 2 demands obedience on our part. Punta nga tayo doon, gusto ko pong maipakita sa inyo para po tayo ay hindi nalilito kung ano ating pinag-uusapan. Romans chapter 12. We have looked into this and we have read this a lot of times. But I am afraid that this is a very hard passage. Amen? Hindi siya madali. Unless you apply Romans 6
the form of doctrine about the Christian being dead to sin and alive unto God. Romans chapter 12, sabi niya in verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living what? Sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kaibigan, mga kapatid, that is a hard passage. That is a hard passage. Amen? Hindi madali to be a living sacrifice unto God. Because most of the time, ay gusto natin yung convenient sa atin. Yung tayo ay komportable. We're comfortable. Ganito yung pamamaraan ko, ganito yung gusto kong gawin, ito na yung buhay ko, wala na akong pakialam. Okay. But that is not what God wants. God, kung gusto natin na tayo ay gagamitin ng Panginoon, may requirement siya. Are still there? May requirement ang Diyos para mapaglingkuran mo siya. And you could not go lower than His standard. Ang standard ng Diyos, living sacrifice. Ang standard ng Diyos, sukong buhay sa Kanya, living. Present your body, sabi niya, present your bodies a living sacrifice. That is the standard. Kung gusto mong lumagpas pa doon, pwede. Pero, doon dapat, kung gusto natin paglingkuran ng Panginoon, doon dapat, our lives must be a living sacrifice unto God because that is a reasonable service before Him. Kung hindi tayo magiging living sacrifice sa Kanya, then we're not yet serving God. Hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos. Maybe we're thinking, I'm serving God. But no, in God's perception, hindi ka pa nag-serve sa Kanya. He needs a living sacrifice. Preacher, grabe naman yung ng Panginoon. Sobra naman pala yung niya. Sobra naman pala yung demand ng Panginoon. No, hindi mo lang kilala ang Diyos. Hindi mo lang kilala ang Diyos. Dahil kung kilala mo siya, sasabihin mo, that is just a reasonable beseeching. Sabihin mo, yes, God deserves my all because in the first place, Christ died for the thing na pinaproblema ng tao at poproblemahin ng tao for all eternity. If hindi siya ligtas, He will suffer for sin forever and ever. And Jesus Christ paid for that sin on that cross of Calvary. So ano pang poproblemahin ko tungkol doon? Bayad na. Tama? So dahil binayaran na ni Kristo yung aking mga kasalanan doon, namatay na siya para sa aking mga kasalanan, yes, praise the Lord. It's already dealt with. So hindi ko na poproblemahin kung ako'y mamamatay, kung pupurgatorio ba ako. Because there is no purgatory. There's only this heaven or hell for those who will die. But God wants His children to be a living sacrifice unto Him. Living sacrifice. Naalala niyo po sa Old Testament how kapag nagkakasala sila under the law, that they need to offer a sacrifice. May it be a goat, pwedeng bullock, pwedeng kung ano. Kung mahirap sila, kalapati po, turtle doves, a pair of turtle doves. But they need to offer a sacrifice para makita syempre yung faith nila. Para makita yung faith ng mga tao na yon on the passage of the scriptures na pag nagkasala sila, kailangan mag-offer sila. Tama po ba? Okay. So that sacrifice, hindi po yun madali. Kasi magsasakripisyo ka nga eh. Kaya nga tinawag na sacrifice yun. Kasi kung madali lang ibigay yun, ay hindi sacrifice yun.
The very nature of a sacrifice ay masasaktan ka. Sakripisyo nga yun eh. And God, sa ating panahon, of course, we are living under grace. Praise God for that. Amen. So dahil nasa grace tayo, ang gusto ng Panginoon, ayoko, kung anong ibibigay mo sa akin, sige lang, pero ang gusto ko, ikaw. Yung katawan mo. Gusto ko yung katawan mo mismo ang magiging haing buhay sa akin. Living sacrifice. Mahirap po. Sino nagsabi madali? Tama? Masarap magpakasasa sa pleasures. Masarap mamuhay sa kalayawan, sa entertainment. Masarap yan. But like Moses, mas pinili niya na iwanan yung pleasures of sin dahil alam niya, it's just for a season. Sin, mga kaibigan, mga kapatid, kala natin enjoyable yon, but the end thereof is death. Sa umpisa, sasaya ka. Sa umpisa, magbibigay sa'yo ng pleasure. Sa umpisa, magbibigay sa'yo ng maaring happiness. Pero, ang hindi kayang ibigay ng sin is everlasting joy and peace. Hindi kayang i-provide ng sin yung fruit of the Spirit. That is what man desires. That is what man is longing for. That is what man is looking after. Pero hinahanap ng tao yung hinahanap niya sa maling lugar. Parang yung nakahulog ng piso sa kuweba, hinahanap sa labas. Bakit sa labas ka naghanap? Madilim sa loob. Doon mo nga nahulog eh. Ibig sabihin nandun. Tama? Pero ganun ang tao, mga kapatid. Hinahanap niya yung hinahanap niya sa maling lugar. And you could not find peace and we could not find joy in the world. If you want peace, if you want joy, if you want love, if you want gentleness, meekness, temperance, kung gusto mo yung mga bagay na that is the fruit of the Spirit, that is on God. If you want to find those things, you need to find it in God or you will not find it elsewhere. Hindi mo matatagpuan kahit saan. Dahil nasa Diyos lang po iyon. God wanted His children to live a life of a living sacrifice. Gusto ng Diyos, mabago yung ating buhay. Hindi lamang sa kaligtasan, kundi sa practical experience natin, sa pang-araw-araw natin pong pamumuhay. Kaya po, kung gusto ng Diyos, naghanggang dyan ka lang, or yan na ang buhay mo, bakit binigyan ka pa niya ng command at instruction? Bakit napakakapal ng Biblia? Dapat binigyan niya na lang tayo ng pamphlet. How to be saved. Okay, and the end, die. Hindi. Ang kapal ng Bible. Tama po ba? It's not what God intends for His children to be. Okay? Gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging conform sa kanyang salita. 2 Corinthians 8. Bilisan po natin konti so that we could finish this message. 2 Corinthians chapter 8. Verse number 7, may kita natin that these are areas of growth. Ibig sabihin, kung gusto mong, saan ba ako dapat preacher lumago? Dito sa verse number 7, may kita mo saang mga areas pwede ka lumago. 2 Corinthians chapter 8, verse 7, therefore, as ye abound in what? Everything. Saan? In faith. So, pwede tayong lumago doon. Tama? May prayer yung mga disciple, Lord, increase our faith. So, pwede tayong lumago sa pananampalataya. Ano pa? Utterance. Tama? Utterance. Preacher, hindi ko maibuka yung bibig ko sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pag-share ng gospel. Lord, give me utterance. Okay? Pwede tayong bigyan ng Diyos ng utterance so that we could proclaim the gospel of Christ. Number 3, knowledge. Pwede ka rin, ano sabi niya? And knowledge. Pwede tayong lumago sa knowledge. Hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong walang alam sa Kanyang salita. That's why nag-aaral tayo ng Kanyang salita. Ibig sabihin, ito yung mga areas na gusto ng Diyos din tayo ay lumago. In all diligence. Nakita natin, hindi lang basta knowing, may paggawa, may kasipagan. All diligence. Ano pa? And in your love to us, see that ye abound in this grace
Ano yung tinutukoy niyang grace dito? Yung grace ng fellowship of the ministering to the saints. In short, yung pagbibigay nila para doon sa mga itutulong doon sa kanilang mga kapatid. Okay? Fellowship, the ministering to the saints. Now, these are areas of growth for the Christian. At tinatouch niya our very way of life. It affects the very way we conduct our lives. It shapes and directs our living in such a way, contributing to the cause of Christ. Ibig sabihin lamang po mga kapatid, when we learn the Bible, hindi na natili sa ating isipan, kundi na ipamuhay natin, na ipakita natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang point na dinadrive ko lang kahit kanina pa po mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi dapat nasa isip lang. Ang salita ng Diyos dapat nakikita. Amen. Dapat nagiging ma-manifest sa ating mortal flesh. That is God's will. 1 Timothy 4:12, another thing. Meron pang mga areas wherein you could learn and you could develop. Kung ikaw ay saved, kung ikaw ay naligtas sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, especially to the youth, kinakausap ni Apostle Paul si Timothy, ang sabi niya, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believer. Saan siya magiging halimbawa? In word, in conversation, in pamamaraan ng kanyang pamuhay, in charity, in spirit, in faith, in purity. Diya sinabi no, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in mind, in intellect, in knowledge, in wisdom. Puro ganun, no? Hindi. Nakita natin, merong practical aspect sa salita mo, sa pamumuhay mo, sa charity mo, sa mga kapatid, sa espiritu mo, sa pananampalataya mo, sa pagiging pure. In purity. Nakasunod po ba? God's word is not supposed to be pinaniwalaan natin at wala nangyari sa buhay natin. Okay? Ang salita ng Diyos, pag pinaniwalaan, it effectually worketh in them that believe. Now, our worldly entanglements, yung mga pinagkakabisihan natin, mga kaibigan, mga kapatid, will surely hinder our level of commitment to these teachings. We might think God, inisip natin kasi, naiintindihan ako ng Diyos. Alam niya kung anong pinagdaraanan ko. Tama? Yun yung iniisip natin eh. And yes, that's right. Alam ng Diyos kung anong pinagdaraanan natin. Alam ng Diyos kung ano ang problema natin sa buhay. Pero, napigilan ba ang Diyos na isulat ang Romans 12? Napigilan ba ang Diyos na sabihin, present your bodies as living sacrifice? Kung merong pinaka nakakaunawa sa pinagdaraan natin, I believe that is the Lord. Amen? The Lord understands what we're going through. And yet, hindi napigilan na ang salita niya sa Romans 12 ay maisulat. Meaning to say, the Lord understands kung saan ka dumadaan, but the Lord understands what you need to do most importantly. Alam niya kung alam ng Diyos kung gaano kahirap ang buhay na ito. Kasi naging tao na din siya. Tama? Si Kristo po ay naging man. He walked among men. He lived among men. At kung ano yung hirap ng tao, Jesus Christ, when He lived on this earth, ay hindi po mayaman. I'll repeat. He is in poverty. He is in poverty when He became a man. Okay? Jesus Christ is poor when He became a man on this earth. Hindi po siya mayaman. So wala tayong excuse na sabihin, the Lord doesn't understand. Or the Lord, hindi niya naman ako naiintindihan eh. Because the Lord surely understands us. Pero, ang sabi niya, gusto ko anak, ang iyong katawan ay maging haing buhay. Banal, katanggap-tanggap sa Diyos na iyong reasonabling paglilingkod. Ano po ang pumipigil sa atin para sundin ang pakiusap na ito?
Ano ang nagpapahinto sa atin para isuko ang lahat sa Panginoong Hesukristo? Kung sa ating palagay tayo ay naglilingkod na sa Diyos, ng dakilang paglilingkod, ay atin pong ikumpara ang ating paglilingkod sa verses 1 and 2 ng Romans 12. Let us compare my life. Buhay ko, kumpara ko sa Romans 12. Kamusta ako? Is my body a living sacrifice to Him? Ang akin bang katawan ay haing buhay na sa Kanya, or ang aking sariling mga pita pa din ang aking sinusunod? Do our lives exhibit or practice living sacrifice? Minsan di natin maisakripisyo our pleasures, tama? Our games, our schedules, our comforts, our time, our own understanding versus the Lord's will. Meron pong tanong. Sensyahan nyo na po, no? Kakagaling ko lang din sa sakit. Kung anong sakit man ang tumatama ngayon, tinamaan din ako. Okay? Are you living, ito yung tanong, are you living in God's will? Itanong natin yan sa ating sarili. Are you living, ngayon po presently? Di ko tinatanong kahapon. Di ko tinatanong nakaraang buwan. Di ko tinatanong last year, last decade. We're talking about the present, mga kapatid, because our God is the I am. Okay? We're not serving a past tense God. We're serving a present God. I am what I am. That is His name. So, ang tanong, are you living in God's will ngayon? Are we living in God's will right now? Ngayon, kung ang sagot natin dyan, preacher, to be honest with God and with myself, hindi pa po. Or, hindi po preacher eh. Parang masuwayin pa po ako. Or, diba? So, kung ganun ang ating sitwasyon, ang tanong ay, kasunod doon ay, gusto mo ba na mamuhay sa kalooban ng Diyos? So, kung ang sagot mo sa number 1, hindi po kasi, alam nyo naman, ang buhay, daming mga nangyayari. Okay? Kung yun yung sagot natin sa number 1, hindi tayo namuhay sa kalooban ng Diyos. Okay. Pero ang tanong pangalawa, are you willing? Or gusto mo ba na ang buhay mo, sinusunod ang kalooban ng Diyos? Maybe ang sagot po sa number 1, no, hindi po. No. And that's the first step. Be honest with God. Huwag na tayong mag-excuse. Daming sinasabi. Be honest with God. Kung hindi tayo nabubuhay in God's will, then yun yung state natin ngayon. Okay? Pag di tayo naging honest sa Diyos, wala, hindi ka matutulungan ng Diyos. Kahit sa kaligtasan, kung hindi ka daraan sa pamamaraan niya, hindi ka masisave. Ang sabi niya, believe. Ang sabi mo, hindi, kailangan gumawa pa ako. Hindi ka masisave kung ang pamamaraan mo. Ngayon, kung ang pamamaraan natin, ang i-insist natin, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. So the question is, are you living in God's will? Kung ang sagot natin, maging honest tayo sa Diyos. No, hindi po. Pero ang tanong kasunod, gusto mo ba? Dahil kung gusto mo, tutulungan ka ng Diyos. Pero kung ayaw mo, hindi ka tutulungan ng Diyos. Your life, ang ating buhay, maaring ang gulo-gulo ngayon. Maraming problema na naman. Maraming conflict, pressures, complications. Pinupush tayo from all sides. Para ka ng takure na lahat na ng pressure ng init, nandoon na, gusto mong lumabas. Okay? It seems you could not recover and you just need to accept the status quo as permanent state. So, ibig sabihin lang, parang tinatanggap mo na lang, ganito talaga ang buhay. Wala talaga tayong magagawa. Philippians 4. Do you want to ask me, preacher, what is the will of God? Kung puro kami problema, puro kami ganito, ang dami namin pinagdaraanan, preacher, di ko na maintindihan, patong-patong na problema, di masolusyonan. Philippians chapter 4.
Okay? Philippians chapter 4. Now, this is applicable to all believers. Don't say to me, preacher, applicable lang yan sa mga special na Kristiyano. Because walang ganun. Amen? Lahat ay pantay sa paningin ni Kristo. Bakit? Parehas na Savior lang naman ng ating Savior. At parehas na kaligtasan yung meron ka. Walang mas mataas yung kaligtasan sa atin ditong lahat. Lahat tayo ay merong same na kaligtasan na natamasa natin kay Kristo Jesus. Tama po ba? Okay? So, ang kaligtasan ko ba, hanggang third heaven, pare-parehas tayo, o hanggang fourth heaven ako, at kayo third lang? Walang ganun. Tama? Lahat tayo doon, sa heavenly places lang. Tama? Alright. So, we must believe the Bible na ang salita ng Diyos applicable to me at hindi lamang sa special people na iniisip mo. Verse number 4. Ano sabi ng Bible? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So it is very possible for believers to rejoice. Okay? I don't care kung ano pinagdaraanan natin. It's between us and the Lord. Meron tayong pinagdaraan, meron akong pinagdaraan, meron kayong pinagdaraanan. But God's will is for believers to rejoice. If you could not rejoice, may problema kasi. Okay? Tuloy muna tayo. Verse 5. Let your moderation be made known unto all men. The Lord is at hand. Verse 6. Look, listen. Diba? Anong meron sinasabi? Stop, look, and listen. Ginagasabi ng mga cheerleader, diba? Ano sabi ng verse number 6? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Alam nyo, problema po natin, problema ko din, okay? Nagpe-pray tayo kapag nagdesisyon na tayo. Nagpe-pray tayo pag nagawa na natin. Tapos sabihin na natin, Lord, paki-bless mo nga yung aking desisyon. Lord, pakiayos nyo nga pong aking ginawa. Nahuhuli. Kumbaga, yung sangguni sa Diyos, dulo. But what must happen is that mauuna muna siya. Tama po ba? In everything, sabi ng Bible, in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request, tignan nyo po tignan nyo. Magre-request ka pa lang. Tama po ba? Let your request be made known Ibig sabihin, magre-request ka pa lang. May request ka. Pero bago ka pa nag-request, nag-thanksgiving ka muna. Iba sa atin, di makapagpasalamat kapag di pa na ibibigay. Kaya inisip natin, I could only thank the Lord kapag may blessing na ako. Mali yun, mga kapatid. You're already blessed. Di mo lang nare-realize. I'm already blessed. You just don't realize the blessing of God upon us. Kaligtasan pa lang kulang ang buong buhay mo para pasalamatan ng Panginoon. Alright? Pero ang pinakapangit, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang ugali na hindi mapagpasalamat. Kapag tayo hindi thankful sa Diyos, hindi po magandang kaugalian yun. Kasi magiging mayabang po tayo kapag ganun. In everything that we do, in everything na mangyayari sa atin, ito pong kalooban ng Diyos. Verse 6. Be careful for nothing. Be careful for nothing. Ang hirap. Napakarami nating alalahanin. Tama po ba? Napakarami nating alalahanin. Pero, ang sabi ng Bible, be careful for nothing. Pero sa lahat ng bagay, sa bawat bagay, dapat ay panalangin. Everything by prayer and supplication with what? Thanksgiving. Let your request be made known unto God. Mga kapatid, we don't deserve salvation. Hindi ko deserve ang kaligtasan. Hindi ko deserve ang kahit na anong meron ako. So, you could just thank God kung ano man. Kung ganito, kung maa-apply natin, mga kapatid, yung verse 6. Nakasunod po ba? Okay? Kung maa-apply mo from verse 4, 5, and 6, maa-apply natin yun. Verse 7. And the peace of God,
which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. That even though hindi mo na maintindihan, you are at peace. Bakit? May peace of God. The peace of God which passeth all understanding. Hindi po ba gusto natin maintindihan lahat? Lord, di ba pag nag-pray ka, Lord, bakit ganito? Lord, ipaintindi mo naman sa akin kung ano pinagdaraanan ko. Pero sometimes, hindi mo talaga maintindihan lahat. Tama? Kasi hindi tayo Diyos. Amen? You're not the Lord. You're not God. I'm not God. At ang isang example nun ay yung buhay ni Job. In-explain ba ng Diyos kung ano nangyari sa kanya? Hindi, sa palagi ko po mga kapatid, di niya na inalaman. Kasi patay na siya nung sinulat yung Book of Job. Kung buhay pa sana siya, ay, ito pala nangyari. Nakipag-usap pala si Satan. Ganito pala yun. Pero, kahit hindi pinaliwanag sa kanya ng Diyos yun, mga kapatid, there should be the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Anong magkikip sa hearts and minds natin? That peace of God. Amen? Mga kapatid, kung meron tayong peace of God na yon, wag mo yun ipagpapalit sa kahit na anong peace that this world could offer. Amen? Because that peace of God, kahit anong situation, kahit na ano, hindi tayo madiderail sa kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Now, marami tayong problema? Okay. Marami tayong mga conflicts, marami tayong mga complications sa buhay. At ano po anong source ng lahat ng punang yun? Sin. Okay. The source of all of those problems, conflicts, complication, patong-patong mga kaibigan, mga kapatid, remember this, the foundation of those things is sin. The foundation of those things is sin. If you believe Jesus could rescue, kung naniniwala tayo na si Jesus ang nag-rescue sa atin mula sa impyerno at di na tayo mapupunta doon, praise God, maniwala din tayo that He could deliver us from the bondage of sin even now. Na hindi tayo mapapasailalim ng kasalanan, that even though we are still in the flesh, that we are not under the rule of sin bodily. Pwede yun, mga kapatid, according to the Bible. 2 Timothy 2. Preacher, anong gagawin ko? So let's go to the practical, mga kapatid. Preacher, anong dapat kong gawin? Kung ako po ay nasa sitwasyon na ito na patong-patong na problema na yung akin pong pinagdaraanan. 2 Timothy chapter 2 verse 25. What is the Lord's will according these things? Verse number 25. In meekness, instructing those that oppose themselves. Remember, sin, akala mo, katulong mo ang kasalanan, hindi. Itutulak ka nun. Akala mo, sasamahan ka ng kasalanan, hindi. Tatadyakan ka nun. That is opposing ourselves. Sin is opposing us. At ano ang kalooban ng Diyos? If God, peradventure, will give them repentance to the acknowledging of the truth. Kung wala tayong pag-amin sa ating sitwasyon, na nagkamali tayo sa harapan ng Diyos, di tayo matutulungan ng Diyos. The first step is to acknowledge the truth. Even in salvation, mga kapatid, that's the same thing. Para maligtas ang isang tao, dapat umamin muna siya na mali siya o makasalanan siya para matanggap niya yung kaligtasan ng Diyos. The same way, doon sa mga patong-patong na problema natin sa buhay, mga kapatid, sin ang naging source ng lahat ng iyon. Okay? Remember that. Sin is the source. Balik tayo ng Galatians 5, na yun yung binasa natin kanina, yung umpisa tayo, mga kapatid. Galatians chapter 5, merong mga list ng mga works of the flesh dito. And if you are in one of these sins, kung tayo ay nasa isa man sa mga bagay na ito, kung tayo ay nasa isa man sa mga bagay na ito, then, we must admit that to God. Amen? Admit natin yun sa Diyos.
Acknowledge the truth. Tama? Acknowledge the truth. Pag in-acknowledge mo ang truth, ito pala ako, makasalanan pala, mali pala yung ginagawa ko, then the Lord could help you. Pero kung hindi tayo aamin sa harapan ng Diyos, na ito tayo, we could not be helped, mga kapatid. Verse 19. Now, the works of the flesh are manifest, which are these. What are the works of the flesh? Adultery. Preacher, what is adultery? What is adultery according to the Bible? Okay? Adultery ay it's the unlawful o hindi talaga simplest term para maintindihan natin. So, ang mag-asawa ay sila dapat ang magkasama. Okay? So kung hindi mag-asawa, mga kapatid, that's adultery. Right? According to the Bible. What is fornication? Hindi sila kasal, mga kapatid, but they are doing what the thing na ginagawa lang na mag-asawa. So that is fornication. Uncleanness, ano pa? Lasciviousness. Okay? And this uncleanness, lasciviousness, mga kapatid, this is present kahit po nakaupo ka lang sa kahit saan at nanonood ka lang sa iyong cellphone. No, rampant ito sa Facebook, rampant ito sa social media, rampant ito sa mga sites. These things, uncleanness, lasciviousness. And sometimes, tinatawanan natin yun. Tama po ba? But those are things na hindi tama, hindi maganda, hindi kalooban ng Diyos. Uncleanness, lasciviousness. Those are things. If we are guilty of that, then just give it to the Lord. Na hindi po kalooban ng Diyos yun. Okay? Idolatry. Meron ba tayo na idol sa ating heart na nire-replace ang Diyos? That is more important than God. Witchcraft. Are we enjoying witchcraft? Okay? Magic. Powers. Hatred. Meron ba tayo? Yung iba, hindi ko maintindihan ano yan, witchcraft na yan, ano yung idolatry na yan. Ito na lang, hatred. Meron ka bang hindi pa rin naisusuko sa Panginoon na hatred? Naggalit mo sa isang tao, talaga naman na hindi mo talaga mapatawad. No? Hatred. Okay? Variance. Emulations. Ano yung emulations, mga kapatid? Panggagaya yan eh. Yung gusto mong gayahin, yung isang tao, gusto mong maging siya, you're emulating. Okay? Ano pa? Wrath. Strife. Seditions. Heresies. Diba? Envyings. Inggit. Murders. Drunkenness. Hindi po, mga kapatid, hindi po yan mga sakit. Okay? Ito po ay mga kasalanan. Right? Hindi po ito sakit na kailangan mo ng gamot na iinumin para magamot. These are sins na kailangan mo mag-repent in order para ikay maging maayos. Revelings and such like. Ang dapat natin gawin, Proverbs 28. If we are in a sin, maring yung ating kasalanan hindi nabanggit dun sa talata. Maring unknown. Okay? Unknown to that passage or hindi mo nabasa doon, wala doon, okay lang. Pero you know your sin. I know my sin. Alam natin kung ano po ang ating kasalanan. Proverbs 28, ito ang dapat natin gawin doon sa kasalanan na yon. Ang sabi niya, in verse number 13, He that covereth his sins shall not prosper. Huwag na nating takpan. Okay? Huwag na nating takpan. Sabihin natin sa Diyos, i-confess natin sa Diyos.
Mga kapatid, kung gusto natin na tayo ng church natin maging alive at maging thriving to the glory of God, hindi pwedeng may kasamang kasalanan doon. Nakuha niyo po? Hindi pwedeng, hindi i-bless ng Diyos ang kasalanan. Please remember that. God will not bless it. If there is sin, kung merong kasalanan, that must be dealt with. Dinil ng Panginoon yun sa cross nung binayaran niya yung kasalanan natin. Now, if presently meron tayong kasalanan sa atin that we are not confessing to God, admitting to God, okay? Hindi po tayo lalago. Yun po yung nagiging hindrance, kaya hindi po tayo lumalago sa pananampalataya. Ang kasalanan po na iyon ay kailangan po nating, wala kang ibang pagkonfesan. Hindi naman pari eh. Confess it to God. Confess it to God. Lord, nakapagnakaw po ako. Lord, nakapagsinungaling po ako. Panginoon, ganito po ang aking ginawa. Naging marumi po ang aking isipan. Tawagin mo yung kasalanan according sa sinatawag ng Diyos. He, sabi niya, that covereth his sins shall not prosper. Maybe yun yung dahilan. Ba't di tayo lumalago? Kung bakit walang improvement sa ating buhay Kristiyano? Dahil tinatakpan natin ang kasalanan. If we are covering the sins, we will not prosper. But whoso confesseth, kinonfess mo, umaming ka na, ay ganyan ako, nagawa ko yan. Anong dapat mong gawin? I-forsake. Amen? I-forsake. Lord, ito po ako sa inyo, isang sinungaling. Pero Panginoon, ayoko na pong maging sinungaling. Gusto ko po maging truth agent, not lie agent. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Acknowledge the truth, mga kapatid, truth about God's will. Tapos, tignan natin yung ating sitwasyon. Ano bang aking kalalagayan sa harapan ng isang banal na Diyos? Tandaan natin, hindi kalooban ng Diyos ang kasalanan, at kung merong kasalanan sa ating buhay, binayaran na yun ni Kristo. Tama? Bayad niya na yun. So, hindi mo na kailangang bayaran yun sa impyerno o pupunta ka pa na, no, papunta ka na ng langit. Pero kung papunta ka na ng langit, pakita naman natin na papunta tayo ng langit. Hindi yung buhay natin, pa-impyerno pa rin yung datingan. At yung itsura, mga kapatid. And then, mga kapatid, trust God, everything ipag-pray natin. Bakit? Kasi the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Hindi po madali to live a life of living sacrifice. At pag-aaralan natin yan weekly. But let me tell you, mga kapatid, if we want, kung gusto natin a life that is peaceful and full of joy, hindi po pwedeng may sin involved. Okay. Sin must be repented of, and sin must be forsaken. At tayo dapat alive unto God. Tayo po ay manalangin. Our gracious, dear Lord and Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa umaga niyo pinagkalob sa bawat isa. Lord, maring hindi po ito message na gusto namin sumigaw. Kagaya kung pag-uusapan namin ng langit, pag-uusapan namin ng rapture, pag-uusapan namin ng inyong muling pagbabalik. Lord, we know those truths, and we believe those truths. But help us not to live hypocritical lives, pharisaical lives, who appeared on the outside na okay, but in the inside, para kaming corpse na nagrarat dahil merong kasalanan na hindi po namin na isusuko po sa inyo. Panginoon, we are living under grace. We praise you for that. Thank you na hindi na namin kailangan pagtrabahuan o hindi namin kailangan mag-work in order to be saved. Salamat po doon, Panginoon. But Lord, you are the same yesterday, today, and forever. We know that. Kung galit ka sa kasalanan in the Old Testament, it is still the same today. You still hate sin. And you don't want your children to live in sin. Kaya binigay mo, Panginoon, yung provision sa doctrine sa Romans chapter 6 so that we could die to sin and alive unto God.
Lord, help each and every one of us na nandito po ngayon. Ipaunawa niyo po sa amin na hindi po katanggap-tanggap po sa inyo na kami po ay magpatuloy sa kasalanan kung kami po ay ligtas. Kundi ang nais niyo po ay maging haing buhay po kami, banal, katanggap-tanggap po sa inyo. Panginoon, hindi ko po alam ang pinagdaraanan ng bawat isa, hindi ko po alam ang lahat ng amin pong mga problema. Pero ikaw po, O Diyos, ang nakakaalam. Ikaw po, Panginoon, wala pong hindi hayag sa inyo. Alam niyo po kahit ang laman ng aming mga puso at wala po kaming maitatago po sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami makita ang realidad, ang katotohanan na amin pong sitwasyon. At wag na po namin pagtakpan pa ang aming mga kasalanan, kundi ay talikuran na po namin, wag na po namin balikan, layuan na po namin, iwasan na po namin, at sa kalooban niyo po, kami po ay magpapatuloy. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat sa nagpapaalala niyo pong salita. Dahil kayo po ay sadyang may pakialam po sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.